At lalong lalo na mga kaagre, ganito, pag may napansin po kayo sa puno ng inyong mga kalamansi na tulad niya na parang nagkakaroon siya ng parang transparent o dagta, katulad nito, ayan o, yan mga ganito kaagre, ayan o, ayan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan, lalong lalo na sa mga kapwa ko kaagre. Magandang umaga. Ngayon po ay nandito po ulit tayo sa alaga nating kalamansi. At maraming salamat dahil nga po sa napakaganda po ng panahon ngayon. Kita nyo naman po. Tulad nga po sa mga nakaraang video na ipinapakita ko po sa inyo na ganito na po ang naging sitwasyon ng ating tanim na kalamansi sa loob lang po ng 8 days. Ayan po, ito po, nanariwa na po ang kanyang dahon at patuloy rin po ang kanyang maliliit na bunga. Ganito pa siya sa dulo at ganun pa naman dito. Ayan. Ayan. Ganun. At ganun din dito. Ayan. May mga gatigyawat pa na bunga. Kanyang katabi. Ayan yung katabi niya. Ayan. Kanyang katabi. Ayan. At may mga maliliit na rin siyang mga bunga. Ganun din dito. Ayan. Patuloy ang kanyang pumukad ng bagong mga sanga. Ganun dito at namumulaklak pa siya. Ayan. Dito. Ganun din dito. Ayun. Medyo nanariwang mga dahon. At lalong lalo na mga kaagre, ganito, pag may napansin po kayo sa puno ng inyong mga kalamansi na tulad niya na parang nagkakaroon siya ng parang transparent o dagta, katulad nito, ayan o, yan mga ganito kaagre, ayan o, ayan. Ano, yan yung may mga dagta, ayan, ayan, may mga ganyan parang nilayang ganyan. Ganyan. Tatanggalin po natin yan. Pag may nakita lang po kayo sa puno yung ganito, yan. Ganito, yan o. Yan. Ganito. Yan. Ganito lang po ang pinaka-technique po niyan. Ayan. Lalong-lalo na po sa mga bagong tanim dyan. Tulad nito, yan. Sa mga bagong tanim. Ayan. Ganito lang po ang gagawin nyo. Kumuha lang po kayo ng, kasi may, nung tinanim ko to, umano kasi ko ng fertilizer eh. Ito, ayan o. Yan. Yan. Yung kulay itim na ano, yan yung mga fertilizer na nilalagay natin sa mga paso, etc. Yung mga nabibili natin sa ano, sa mga bilihan ng mga fertilizer. Ayan. Ganito lang po, pupunasan nyo lang po yung pinaka ano nya. Ayan, ganito. Ayan, pupunasan. Ito po yung pinaka pangpunas nyo. Ayan, pupunasan nyo po yan. Para hindi na po siya tutuloy ang kanyang pagdadagta. Kasi nga po, kinain po ng mga insekto yan. Tinutusok po yan. At wag po nating hayaan na at matusok yan dahil may posibilidad na maaring papatayin niya po ang punong ito. And hindi ko nga lang po na ipakita sa inyo dahil nga sa lobat po ang cellphone ko at hindi po ako nakapag-video nun. Ganun lang po ang ginawa ko. Ito, papakita ko sa inyo ang nagiging resulta. Ito, nandito. Ito siya. Dalawang puno po ang nilagyan ko. Ayan. Tulad nga po nito. Ito, kasi medyo may araw at mainit na kasi. Kaya ito. Ayan. Itong nilagyan ko. Ayan. Ayan. Nilagyan ko po siya ng fertilizer. Ano, 'di ba? Mga kung mayroon lang naman kayong ganito, pero ganito ang ilalagay nyo.
Yan, tulad nito ay yung nilagay ko yan. Ngayon tatanggalin ko na. Oh, yan. Kasi pagsapit ng kinabukasan ulit yan, mapapansin mo yan, pag tinanggal mo yan, wala na yung sugat niya. At hindi na magtutuloy yung kanyang paglalabas ng kanyang mga kulay puti kasi sisirain po niya yung yan tulad nga po nito, ayan ngayon kahit pa paano nagiging na yung kanyang dahon, maayos na. Kasi nung nakarang araw ito kahapon, kasi kahapon ko to nilagyan kahapon nga, ito nga napansin ko nga may malaking yung kulay, yung dagta, nakala mo transparent. Yan yung kulay dagta. Yan. Dito. Ang ginawa ko, tinanggal ko yun. Tsaka kumuha ko ng ganito. Tsaka ngayon, tinapalan at ito yung pinakapangpunas ko. Ganun ginawa ko. Pero ngayon, tinan mo naman. Wala na, Kahit na ano na natin yan, tanggalin natin, Wala na. Ibig sabihin, natakpan na siya. At hindi na magtutuloy. Yan. Dahil nga, hindi na yan maamoy ng iba pang insekto na para ipagpapatuloy ang paninira niya sa balat ng kalamansi. Kaya kinakailangan takpan mo kasi ito matapang kasi sa pang-amoy nila. Ayaw nila ng ganitong amoy. Kaya ganito. Ganun ang ginawa ko. Ayan. Kahit na amoy natin to, medyo may siya, 'di ba? Medyo mayroon siyang amoy na parang mapanghiw, etc. Ano man diyan. Kaya ngayon nagiging maayos na siya. Ganun din tong isang inilagay ko. Ito. Ito nga pala, ito. Nandito 'yon, yung isa. Yan, ito, ayan. Ayan. Kahapon ko lang po ito nilagay. Ayan. Ito na nga po, ayan. Ito, ayan, ayan. Ayan itong nilagay ko kahapon. Tuyo na siya. Siyempre kasi itong fertilizer na ito natutuyo ito pag ng araw. Kaya kinakailangan bago nyo ilagay sa kanya, kailangan basa yung lupa or kung tuyong-tuyo man siya. Tapos may napansin kayong ganito, basahin nyo siya. Ito, babasahin nyo ng konting-konti lang para maitapal nyo dito. Yan, ito ngayon tatanggalin ko na yan. Yan. Ayan yan. Wala na yung kanyang dagta. 'Di ba? Ayan wala na Oh, 'di ba? Ang ganda na niya. 'Di ba? Tatanggalin ko muna yung ayan Lilinisin ko siya. Ayan Wala na kita nyo. Tuyong-tuyo na. Sariwang-sariwa na yung kanyang sanga at yung kanyang puno. At nakita nyo pa, ito pa ang good news. Ayun yan, ito. Ito, tingnan nyo. Ito. Yan, nagkaroon na siya ng sanga. Kasi kung hindi ko inagapan yan, ganito mangyayari niyan ayan natuyo siya Ayun. Ito. Ayan yan, natuyo siya. Wala na to. Ito wala na yan. Tuyo na siya. Ganun din to kung hindi ko naagapan, baka maapektuhan pa to. Pero hindi na siya maapektuhan. Magkakaroon na po siya ng dahon na kasi nagkaroon na po na siya ng sariwang, magkakaroon na po ng butlig na sariwa na magiging na tutubuan ng dahon. Ganun din to. Ito. Ayan. Ganun din to. Wala na to. Kita nyo, kung hindi ko naagapan, kung hindi ko naobserbahan o kung hindi ko nilagyan ng ganito, may posibilidad po na maaring mamatay po itong isang buong puno na to. Ayan. Ayan. Itong puno na to, may posibilidad na maaring mamatay siya. Inagapan ko siya kasi nga, siyempre, halaga natin, huwag natin pabayaan. Sayang at kasi namumunga nga. Ayun namumunga. Ayan. Kaya ganito. Kaya mga ka-agri, ayan. Ganito lang ayan. Ganito lang. Pero ito lang po ang pinaka-simpleng paraan. Dito ko po siya naobserbahan. Dito ko po siya natuklasan sa ganitong sa ganitong fertilizer na to. Yan. Kasi nga syempre 8 days pa lang po to. Itong alaga kong ito. Yan, 8 days. Syempre, kasagsagan pa po ng sipag ng monitor niyan. Dahil bata pa
at kitang-kita mo lahat yan. Hindi tulad pag mga matataas na, pag umabot na ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, halos hindi mo na mapapansin ng mga ganong sakit ng kalamansi na yan. Kasi wala pong pinipiling edad po yung ganong sakit na yon. Ganon na yon. Bata man o magiging maedad na yung kalamansi mo, ganon, talaga magkakaroon pa rin ng ganito. Lalong-lalo ng kadalasan tinatamayan sa mga malalaki na. Sa mga matatagal na, sa mga 1 year o pataas. Yun ang kadalasan. Kasi nga, diyan namumugad ang mga insekto na parang nakala mo parang bubuyog o ano man na parang lamok na malalaking dambuhalang lamok na may tusok na mahabang kanilang mga karayom. Yan. Dito yan. Dito namamahayan. Dito yan. Dito yung mahapon. Dito sila naninirahan pagsapit ng dapit hapon o gabi. Kaya ito, kita nyo naman. Tuyong-tuyo na siya. Ang ganda na. Sariwa yung kanyang balat. At namumukadkad na yung bagong ano niya. Ayan o. Yan. Kita nyo naman. Sariwa. Kung hindi ko naagapan guys, ito mangyayari sa kanya. Patay. Kasi ito, diba ito, ayan o, yan. Ayan, itong sanga na yan o, kita nyo naman. Ano, patay na siya. Eh kung hindi ko naagapan yan, kung hindi ko natuklasan yan, ito, uubusin to hanggang dito. Ayan, tulad nito, ayan o. Ayan, hanggang dito, yan o, yan. Ayan. Unti-unti niyang papatayin yung buong puno na yan. Hanggang sa umabot niyan sa kanyang ugat. Kaya ito lang ang pinaka-diskarte niyan. Ito lang. Takpan nyo lang. Dahil nga sa... Kaya mga kaagre, hanggang doon na lang ang aking naibahagi ng mga kunting kaalaman sa pag-alaga ng kalamansi. Maraming salamat. God bless. At magandang morning sa inyong lahat mga kaagre.